Magandang hapon po. Timbog sa Pasay ay isang Chinese national na nanggagamot at nagbibigay umano ng reseta kahit hindi lisensyado. Ang suspect may isang gusali na mala-ospital. Nakatutok si John Consulta. Hagip sa surveillance video ng NBI ang aktwal na pag-i-issue ng reseta sa undercover na asset. Nang matanggap ang bayad, sumalakay ang mga ahente ng NBI Dangerous Drugs Division. Arestado ang Chinese national na ito na umunoy ng gagamot dito sa Pilipinas nang walang lisensya. Nagtangka pa magkulong sa banyo ang isa pang Chinese pero sa huli, naaresto rin siya. Sa tatlong palapag na kontrolado ng suspect, tumambad ang complete setup ng mala-ospital na ginagamit para suriin ang kanyang mga pasyente. Kabilang nga sa mga na-recover ng NBI na mga equipment sa kanilang sinalakay na underground Chinese clinic ay itong ultrasound machine, ibang mga equipment, stethoscope, pad ng mga reseta at itong mga inakala mong sa unang tingin ay mga crumpled paper lang pero sa loob ay mga tabletas na pala ng gamot na ang bilin ng suspect Chinese sa kanyang mga pasyente ay inumin ng lahat ng ito sa isang lagukan lang. Itinanggi ng suspect na doktor siya. I'm not directly practicing medicine. I'm just applying injection, prescribing medicines. She doesn't know that it's illegal to practice medical here in the Philippines without the license. Pero base sa mga petsa sa reseta, 2022 pa siya nang gagamot at nagde-deliver ng gamot ng bultuhan sa mga kliyente tulad ng dextrose at matataas na uri ng antibiotics. Kasi yung practice of medicine is reserved to Filipinos siya, no? So you have to be a Filipino para makapag-practice ka nga. And number two, you have to graduate ng medicine and you have to pass the board exams. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Dapat daw ireklamo ng Pilipinas sa Tribunal ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang umano'y pagsira ng China ng corals sa Sabina Shoal at Pag-asa Cay. At yan ang tingin ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kaugnay sa ulat na umano'y gumagawa ng artificial island ng China sa ating teritoryo. Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Habang maaga pa raw, dapat nang gumawa ng paraan ang Pilipinas para pigilan ang tila ginagawang reclamation ng China sa Sabina Shoal at Pag-asa Cay. Tingin ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, naglalatag na ang China para gumawa ng artificial island sa Sabina Shoal. 75 nautical miles o nasa 140 kilometers ang layo nito mula sa Palawan at nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Parang distansya yan ng Quezon City sa Lucena, Quezon. Kahapon, isiniwalat ng Philippine Coast Guard na may nakita mga umunay Chinese researchers sa Sabina Shoal. I think they're in the process of making markings because they destroy the coral reefs. No, maybe that's the first phase. Dapat rin daw ireklamo sa Tribunal ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS ang umunoy pagsira ng China ng corals. Yan ay matapos makita ang mga tambak na patay na coral sa Sabina Shoal na sabi ng PCG ay posibleng senyales daw ng pagtatayo ng artificial island. Ang mas nakakabahala, malapit lamang sa Sabina Shoal ang Reed Bank o Recto Bank na mayaman sa langis at nasa EEZ rin ng Pilipinas. If we allow them to build on Sabina Shoal, then they will harass us in Reed Bank because they have a base near Reed Bank. Nang tanongin namin ang Chinese Embassy kung mga researcher nga nila ang nakita ng PCG, tugon nito, yan daw ang tingin ng PCG. Pero di pa ulit sila sumasagot nang liwanagin namin kung sang-ayon sila sa paratang. Sinabi lamang nito na may hindi makukusyong soberanya ang China sa mga isla at katubigan sa South China Sea tulad ng Nansha Spratlys kung nasaan ang Sabina Shoal. Pero ayon kay Carpio, di lamang sa Sabina Shoal tila nagsisimula mag-reclaim ang China kundi sa Sandy Cay, malapit sa Pag-asa Island. Kamakailan iniulat din ng PCG ang mga tambak na patay na coral doon. Noong 2017, magtatayo raw sana ng fisherman's shelter ang Pilipinas doon, pero pinalagan ito ng China. Hinihingan pa namin ang panig ang PCG, DFA at DND. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Abiso sa mga sineserbisyohan ng Maynilad, mag-imbak na po ng tubig dahil magkakaroon ng scheduled water interruption sa ilang lugar.
Kung saan-saan yan at kung anong oras, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Bago simulan ng pamilya ni Estrella, tagyam ang kanilang munting salo-salo ngayong araw. Mag-iimbak muna siya ng tubig. Ang lugar nila sa Barangay Sauyo kasama sa mga mawawalan ng tubig sa gabi ng Martes hanggang umaga ng Miyerkules dahil sa scheduled water interruption ng Maynilad. Kailangan mag-stock. Madami naman kaming mga lagayan. May mga container naman kami na marami. Si Susan Bagid nag-aalala dahil isa lang ang kanilang drum sa bahay at 7 tao ang maghahati-hati. Napakahirap talaga. Kami nga minsan 2 beses kami naliligo kasi sobrang init lalo pag mga high blood kami. Sa Barangay Bagbag, maagang naglaba ang ilang residente. Kasi ganito na mawala ng tubig, at least hindi po matambakan ng labahin po. Sa anunsyo ng Maynilad, apektado ang ilang lugar sa Las Piñas at Parañaque dahil sa decommissioning at diagnostics. Mamayang 6:00 ng gabi, mawawalan ng tubig ang mga barangay na Almanza 1, Kaa, Manuyo 2 at Pulang Lupa 2 sa Las Piñas. Bukas, sa ibang bahagi ng Almanza 1, Las Piñas at BF Homes sa Parañaque. Sa Quezon City, bukas ng gabi rin magsisimula ang water interruption. Pagtitiyak ng Maynilad, itinaon nila sa off-peak hours ang karamihan sa maintenance works para maiwasang makaabala. Gayunman, inaabisuhan nila ang mga residente ng mga apektadong lugar na mag-imbak ng tubig. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.